Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. May mga bagay ba sa buhay mo na gusto mong mawala o tanggalin kahit na anumang dasal mo, hindi ito nawawala? Alam mo kung bakit? Dahil ito ay hindi pa napapanahon at pinapayagan ng Diyos na maranasan mo. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang bayan. Kahit yung mga tao'y pinagtulakan siyang iakyat doon sa burol at ihulog doon sa bangin. Pero siya ay nakaalpas na hindi nila namamalayan. Dahil hindi pa ang tamang panahon para siya magsakripisyo. Hindi pa yung tamang panahon para isakripisyo niya ang kanyang buhay. Kaya nga kapatid, kung anumang meron ka ngayon na pinagdadaanan, na maaring ikaw ay nahihirapan dulot ng kasamaan, maaring ikaw ay may pinagdadaan ng mabigat o pagdurusa. Alam mo, ang kailangan mo lang gawin ay ipagkatiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Manampalataya na merong magandang mangyayari sa bandang huli. Dahil ito ang layunin ng Diyos. Meron siyang magandang layunin para sa iyo, para matupad ang kanyang plano at makiisa ka doon sa kanyang naranasang kahirapan, pagdurusa, patungo doon sa krus ng kamatayan. Kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma ay alalahanin natin yung paghihirap ng Diyos. Kung meron man tayong paghihirap na naranasan, tayo ay nakikiisa sa Kanya. Kailangan lamang ay ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Kailangan lamang ay hilingin na bigyan tayo ng lakas, samahan ng Banal na Espiritu Santo para malampasan ang anumang pagsubok na iyan, anumang mga kahirapan na yan, dahil tutulungan tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos. Kapatid, magtiwala sa Panginoon at ibigay ang lahat sa Kanya para sa bandang huli, mararanasan mo ang magandang layunin o plano ng Diyos sa iyong buhay. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Magandang Lunes sa iyo, kapatid. God bless. God is good.